Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? At sumagot si Juan Bautista, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni isang propeta. At sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Siya ang darating na kasunod ko. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali sa kanyang sandalyas. Ang Adbyento ay panahon ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang pagdating sa atin sa sakramento ng Pasko, ang kanyang pagdating sa atin ng individual sa katapusan ng ating buhay, ang kanyang pagdating para sa ating lahat sa wakas ng panahon. Ngunit, kung sasabihin sa atin ng Panginoon ang Mesiyas na ating inihintay ay nasa gitna na natin, kapiling na natin, kasama natin, isa sa atin, o isa sa mga tao sa ating komunidad, isa sa membro ng ating pamilya, ay ang Panginoon, ano ang kaibahang maidudulot nito sa ating buhay bilang individual o bilang komunidad? Ano ang kaibahang maidudulot nito sa ating paglilingkod sa kapwa, sa ating pagkikipag-ugnayan sa pamilya, o sa ating pagsusumikap na umasenso? Ang ating namumunong general ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, na si Lieutenant General Roy Galido, nagbibigay diin ng 3 P ng Pasko para sa sundalo. Na ayon sa kanya, ang Pasko ay binubuo ng 3 P. Una ay paglilingkod. Ikalawa, pamilya. Ikatlo, pag-asenso. Na ang paglilingkod ng sundalo sa bayan ay nagniningning
sa panahon ng Kapaskuhan. Ang pamilya ang inspirasyon ng mga sundalo para sa ibayong sigla at katatagan para tuparin ang kanilang mga tungkulin. Ang pag-asenso, nasa gitna ng maraming pagsubok at hamon ng buhay, patuloy ang pag-unlad ng sundalo para sa ganap na pag-asenso. Na sa ating paglilingkod sa kapwa, sa ating bayan, paglilingkod natin sa Diyos, sa ating pagtataguyod sa ating pamilya, o sa ating pagsusumikap na patuloy na umasenso, kung sasabihin sa atin na ang ating Panginoon, ang Mesiyas, ay isa sa mga taong ating pinaglilingkuran o nasa ating komunidad o nasa ating pamilya, ano ang kaibahang maging epekto nito sa ating paglilingkod, sa ating pakikipag-ugnayan sa pamilya, o sa ating pagsusumikap na umasenso? Una sa paglilingkod, ang katotohanan o ang balita na sino mang tao sa ating komunidad o sa ating pamilya ay maaring ang Kristo na ating hinihintay ay magdudulot ng mas mataas na antas ng pag-uunawa, pakikiramay, at paglilingkod sa iba. Magkaroon tayo ng mas malalim na pananagutan na tumulong sa mga nangangailangan dahil alam natin na maaring sino man sa kanila na ating tinutulungan o pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. Ang paniniwalang maaring isa sa atin ay ang ating Panginoon ay maka-inspire ng kolektibong pagsisikap na maglingkod at iangat ang buhay ng isa't isa. May tatag ang isang supportive at makakapwa-taong komunidad o pamilya. Pangalawa, sa pamilya, ang balitang maaring isa sa atin ay ang ating Panginoon. Isa sa membro ng ating pamilya ay maaring ang Mesiyas, ang ating Panginoon, ay magsusulong ng walang pasubaling pag-ibig, pagpapatawad at respeto para sa bawat membro. Mag-uudyok sa mga individual na tratuhin ang bawat isa ng may kabaitan at pangunawa. Ang ideya ng sino man ay maaring ang Kristo magtutulak ng mutual na suporta, pagtanggap at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Pangatlo, pag-asenso. Ang balita na maaring isa sa atin ay ang ating Panginoon ay magpabago sa focus ng pag-asenso mula sa puro material o individual na tagumpay patungo sa isang mas malawak at spiritual na pangunawa. Magbunga ito ng pagsulong sa personal na paglago, moral na pag-unlad, at pagtahak tungo sa pangkalahatang kaginhawaan. Mabigyan ng prioridad ng komunidad o pamilya ang mga values tulad ng integridad, pakikiramay, at katarungan sa kanilang pagtahak tungo sa pag-asenso na layuning itaas ang spiritual o moral na katangian ng lahat ng miyembro. Sa mabuting balita sa araw na ito, sinisikap ni Juan Tagapagbautismo na ipahayag ang makapangyarihang mensahe sa mga Hudyo na nag-aabang o naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Sinabi ni Juan sa mabuting balita, nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakilala. Siya ang darating na kasunod ko at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kaniyang sandalyas. Ito rin ang mensaheng ipinaparating para sa atin. Sa gitna natin ay isang hindi natin nakikilala. Ang ating hinihintay, ang ating Panginoon, si Jesu Kristo,
sa katauhan ng mga taong nagugutom, nauuhaw, walang tahanan, nakakulong, at may karamdaman. Ang dahilan kung bakit hindi nakilala ng mga Hudyo noong unang panahon si Jesus bilang Mesiyas ay dahil mayroon silang kanilang sariling ideya kung paano darating ang Mesiyas. Na ang Mesiyas, ayon sa kanila, ay bababa mula sa langit sa kanyang banal na kapangyarihan at karangalan at itatag niya ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pagwasak sa mga kaaway ng Israel. Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Sa makatuwid ay mula sa Diyos siya nanggaling. Kaya nang dumating sa Jesus na isinilang sa pamamagitan ng isang babae, katulad ng karamihan ng ibang tao, hindi nila siya nakilala. Siya ay napaka-karaniwan, napaka-ordinaryo, at walang kadating-dating sa kanila. Para sa atin mga kapatid, matapos ang 2,000 taon, mas madali na ba nating makilala ngayon si Kristo sa karaniwang tao sa ating gitna, kasama ang kanilang walang o hindi kahanga-hangang mga pananaw, kaugalian o anyo,